Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amir from Japan, kabayan sa Guitar Use. This reading is for you. Tingnan natin iyong July 1 to 15, 2025. Meron tayo, July 2025 is meron tayong 9 portal. Yung 1 to 15, ang sasabihin ko muna sa inyo, mga nakapaloob doon. Siyempre, meron tayong July 4. July 4 is Neptune retrograde. Ito na. Pagka sinabi ng retrograde, kabahan na kayo. Tinakot, diba? Yeah, meron tayong Venus in Taurus, Uranus in Taurus, Venus entering to Gemini. Ito yung mga bagay na ikaka-shake up mo, no? Yan. Either sa mga certain relationship. Pwede sa romantic relationship, pwede sa friendship, basta sa mga certain relationship. May mga pwede kang malalaman, may mga conflict, malaki man o maliit yan, na ikakabigla mo. Yan, may mga bagay na ikakabigla mo. Magkakaroon ng realignment, kumbaga, no? Dito na rin papasok yung mga bagay na if need mo ba bang ipagpatuloy ito, ayaw mo na, halimbawa sa trabaho mo, sa relasyon mo, sa friendship mo, paano mga aspeto ng buhay na ganyan. No, may mga ganon na pwede mong maisip, no? Na, siyempre, iba sa inyo, may mga tao na magbibigay sa iyo ng pagmamahal or you're giving love to someone, vice versa. And dito rin yung pwede rin na may mga doubt ka sa sarili mo or to someone na pwedeng malaman mo yung katotohanan. No? O yung may mga mabivision ka. Ganyan. Siyempre, make a space. Siyempre, everything have a reason din kasi kaya nangyayari ito. Diba? Pag-isipang maigay, wag pa badalos-dalos. No? Basta maging kalma ka lang. Ganun. Siyempre, meron tayong July 6 and 7. 2 portal ito. Venus in Gemini. Same time ito ng Saturn in Aries. No, with the 7, the Uranus enter into Gemini. Ito yung may mga magi-sparkling sa'yo, kumbaga. No? Kumbaga, you gonna find something creativity na you want. Find something romantic side of yourself. Kanya, may mga ganong situation, may mga gusto kang i-create, either business, idea, mga pagbabago when it comes sa sarili. No, may mga gano'n ka na may isip. And then, ito na rin yung same time rin na magbigay ka na din ng time ng space time sa sarili mo. Kumbaga, mag-meditate ka, lumabas ka, punta ka sa mga mapupuno, kung saan mang na pwede ka makapag-download, no? Kasi maaring yun yung makakakuha ka doon ng mga, ano tawag ito? Yung mga bagay na gusto mo gawin sa buhay mo. Gusto mong baguhin sa buhay mo. Ganun. Yan. Kung kailangan gawin mo yun. Siyempre, ito yung may mga nangyari in a 1948, nagaganon ako, no? Kasi nakaraan In a 1948, nangyari yun ng 1948, and this year is pwede siyang maganap muli. No? Ito yung may mga feelings na nostalgia, visioning, dream of your past life, may mga ganong sitwasyon, ano? May mga unfamiliar situation na magaganap. May mangyayari sa inyong ganyan. Kumbaga, 1948 nangyari yon. This year, 2025, maaari mangyayari yon. No? Pero mo, ang tagal na nun, di ba? Muling mangyayari yan. Tapos, andito rin yung magkakaroon, ayun, reconnect. Magkaroon ka ng reconnect in that situation. Siyempre, isa rin yun na pwede kang pwedeng maganap is maglagay ka ng ballpen or notes sa tabi ng higaan mo. Kasi pwedeng mapanaginipan mo yung mga bagay na yun. Dahil yung past life, no? Pwede ka mananaginip kasi in a second, pwede mo makalimutan lahat ng panaginip mo. Kaya kinakailangan, pag-isip mo palang hagan naaalala mo na, isulat mo na kaagad sa note, no? Para hindi mo siya malimot. Doon ka makakakuha ng idea para malaman mo kung ano talaga ang purpose mo in this life. I-reconnect mo na yung mga bagay na yun. Sa panahon ito, ano ba, kumbaga, malalaman mo kaya pala ako nandito, ibig sabihin ng panaginip ko, ng mga nangyayari, mga ganyan, ito pala yun. Yun. Ito rin yung time na pwede kang magkaroon ng mental breakthrough, spiritual breakthrough, or awakening, no, during this particular portal period. Siyempre, meron tayong July 10, full moon in Capricorn. Yan, magkakaroon ka na parang, itong full moon na to, very interesting ito kasi may mga maiisip ka na mga magkakaroon ka ng reflection sa mga pinagagawa ninyo, no, in the past. May mga bagay na di mo nagawa, no, na hindi mo natutukan, o yung mga bagay na frustrated ka na
sa sarili mo na dapat mo, kumbaga, dapat ginawa ko na noon to, di sana, okay na sana ngayon. May mga gano'n ka reflect. O kaya may mga bagay na hindi mo natapos, dapat tinapos ko, ganyan. Pero maganda to kasi why? At least marereflect mo na, yung mga nakaraan kasi, doon ka matututo eh. No? Mas good itong full moon in Capricorn this time. Ito kasi yung sinasabi ng full moon in Capricorn is want you to get organized, want you to get new habit, new ritual, new routine, or para sa iyong better goals. Kumaga, take a break, itapon mo yung mga hindi kailangan in life, let it go, plan, at magkaroon ng mga new routine in life. No? Sinasabi rin dito. Siyempre, meron tayong July 11, Juno direct in Capricorn. Nakakatakot man sabihin, pero ito yung panahon na pwedeng magkaroon ng shifting in your relationship. Also, hindi lang naman siya this July 11. Siguro this month of July, a lot of happening, lalo na sa relasyon, mangyayari talaga siya. Yan, may mga secret na pwedeng mag-reveal, mga pwedeng mauwi sa breakup. Ayan. Ito yung mga panahon na sabihin mo yung nararamdaman mo. Siyempre, sinasabi dito, and sabihin mo yung, pag di mo pa nasabi yun, mas magiging chaos talaga siya. Kumbaga, bibit-bitin mo yun hanggang kumbaga, pwede kayo mauwi sa breakup. Kailangan sabihin mo ito mong nararamdaman, yung gusto mo, ganun din siya. Para magkaroon ng kalinawan, para maiwasan ang breakup. Yun ang pinaka-the best, no? Reflect what you want or understanding what you really want in life this time. Siyempre, we have the 13th of July, Saturn retrograde. Ito yung sinasabi na i-make force ka sa magkaroon ka ng magsisettling sa mga good foundation ka this time. Minsan kasi need natin na back to the basic, back to the zero, back to the basic, start a new beginning. Ito yung pagsisimula o pag-uumpisang muli. Halimbawa, magsisave ka ng money. Ganyan, kailangan mo umpisahan muli, umpisahan na, o simulan, or back to the basic. Sa diet din, kung may mga gusto mag-diet, ganun din. Kung ano yung mga gusto mong back to the basic na needed o need, no? Sa relationship, ganun din, magkakaroon ng mga resetting, no? New beginning sa relationship or health. Yan. Kapag naumpisahan mo ito in a basic, in a zero, in a beginning, simulang muli, pagsisimula, is August and September, magiging maganda ang resulta nito. Kaya kung ako sa inyo, gawin nyo na. Siyempre, yung mga susunod na portal, sa next ko na lang babanggantin yan, no? Para hindi masyadong mahaba. Nakakahingal din, siyempre, di ba? Okay, Sagittarius. Uy, di ba? Dito na si cutting cord, oh. Scissor. Okay, may mga disappointment in some up here. Sa trabaho man yan, sa karelasyon, sa kaibigan, any foundation. Siguro you need to cut it, no? Sinasabi din naman ni Portal is ganun, no? Model and clear thinking. May mga sitwasyon na hanggang ngayon ay naguguluhan ka pa rin. Na hanggang ngayon na maaaring nagkakaroon ka ng problema, no? Na hanggang ngayon is hindi ka pa rin clear sa mga bagay na gusto mong desisyonan o gusto mong tahakin in life or ang mga bagay na gumugulo sa isip mo, no? Sinasabi to, in need of help, assistance, and guidance. Sinasabi dito na kailangan mo ng guidance, kailangan mo ng tulong, at kailangan mo ng assistance from someone. Or maaring ikaw ito na may taong hihingi sa'yo ng tulong at ikaw ang bibigay o mag-a-assist o mag-guide sa kanya, no? Vice versa tayo. Mag-ingat kayo with comes sa hand kasi there's something happen with comes sa hand, ikaw or someone. Maring mamanhid ka, wag sanang maputol, masugatan, matusok, maipit, kung ano man mangyari sa hand mo, no? O magaspang, ano ba yun? Mapaso, o ano mang, sana wag, no? Sana wag, syempre. Triumph over trouble, obstacle. Ito yung sinasabi na if you cutting the cord or cutting something into your life, ano mo yan, malalakasan mo rin, no? Syempre, with the eagle din kasi is a freedom. Kumbaga, talasan mo yung isip mo, talasan mo yung mata mo, talasan mo yung pang-amoy mo, talasan mo yung you know your target din. Kasi 'di ba si eagle kasi yung kalit-lit nga lang na daga, alam niya kung paano niya tatargetin, 'di ba? Ganun. Know your target, wag ganito si model, no? Sa nakikita ko dito. Kung kailangan mo ng tulong ng iba, humingi ka ng tulong.
deep friendship with someone of the same sex, maaring karelasyon mo siya, or may tao na maybe a friendship is sa iba sa inyo, no? Kung babae ka, babae rin siya, lalaki ka, lalaki rin siya. Either relationship ito or a friendship na maaring magkakaroon ng admirer sa'yo, ganyan, o maaring may tao dito na hanga sa'yo, or you are the target, maaring ganun sa iba sa inyo, no? Kung sa mga aspeto yun ang buhay mo yan. Yan. And syempre, we have the kangaroo. Ito na. Unsettled times need to plan ahead. May mga bagay, because of the model na meron ka ngayon, kailangan mo ng advice, kailangan huwag ka maging kangaroo. Hindi ka naman nagiging kangaroo din siguro, no? Pero, you need to plan. Yung plano mo, actionan mo. Ibig sabihin din. Pero, ibig sabihin ito, may mga unsettled times kasi na hindi guguluhan ka, na hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, no? Humingi ka lang ng advice with someone kung kinakailangan. Mag-focus ka sa target mo. Tingnan natin ang energy ni Sagittarius. Energy ni Sagittarius, 1:15. Uy! Dalawa talaga? Kailangan ng energy mo. Okay. Okay. Ang energy mo, sa nakikita ko sa'yo dito, may mga bagay na maaring matagal mo nang kinikimkim, no? Na maaring matagal mo nang ina-analyze, matagal mo nang iniisip, matagal ka na naghihintay. Pero, ang nakikita ko dito is more on lungkot. Ibig sabihin, ang nakita ko energy mo is may mga disappointment na situation. May mga bagay na unfulfilled. May mga bagay, sadness, stress, failure, parang lonely or unfulfilled situation, mga shattered dreams, ganyan na nakita ko sino. May lungkot, no? May mga disappointment, lungkot, may mga ganun ako nakita sa'yo. Yan, siguro hindi yung sitwasyon na may mga bagay na ina-analyze mo, may mga bagay na iniisip mo, maaring matagal mo na to, kasi andito rin si Madel, na iniisip, bakit ganyan, paano, may mga ganong sitwasyon, ako nakita. May mga bagay na nagtitiis ka, nagkikimkim ka, or nagtsatsaga ka in this situation. Pero sinasabi dito, di ba, need to plan ahead. Parang nagtuturo ako si ate, no? Dito plan ahead, and syempre, sinasabi dito, si Eagle. Alam niyo naman si Eagle, di ba? Kasi iba dito parang yung stress, worry, depression, anxiety, maaari may mga bagay na nakakahatak sa'yo sa nakaraan, kuhanin mo lang yung sa'yo doon, may mga wino-worried ka, no? May mga bagay na maaari nagkakaroon sa iba sa inyo ng migraine, may mga bagay na nagkakaroon ng nightmare, or parang there's a nightmare situation happen into your life, maaaring sa trabaho, sa relasyon, o sa mga aspeto ng buhay mo yan na meron ka ngayon, na parang nagiging nightmare sa'yo at hindi ka nagiging masaya. Mga ganong sitwasyon. May mga bagay na maaring sa iba, hindi naman lahat, siguro reflection o pinagsisisihan. May mga deep unhappiness situation sa iba. Maaaring iba sa inyo na focus kayo sa nakaraan, nahata kayo na nakaraan. Tingnan natin ang parating kay Sagittarius. Ano pong parating kay Sagittarius? Ay anak, ano ba yun? Ay ano ba yun? Nahatak niya kasi yung buko. Parang nakagat niya ata. Or maybe sa paa niya. Parating sa kanya, ano po ito, universe? Okay. Okay, parating sa iyo. May mga bagay na pwede ka magkaroon ng doubt. Ganun. Kumbaga, halimbawa, magkakaroon ka ng doubt sa sarili mo, ganyan. Maring may halimbawa, may gusto ka i-pursue. Kumbaga, you have an idea. You want to create, there's a creativity idea na you want to make it reality, pero maaaring magkakaroon ka ng doubt doon.
maaring lack of clarity yon, maaring malalack of idea or lack of focus ka, maaring malilito ka sa iba sa inyo, no? May mga ganong sitwasyon na parating sa'yo. May mga sitwasyon na magkakaroon ng mga misinformation sa iba. May mga unproductive situation na maaring hindi mo siya magawa o hindi mo siya ma-pursue. Any idea, any na tumatakbo sa puso mo at gusto ng puso mo, maaring hindi mo yung magawa. Kumbaga, ang parating sa iyo din, sa iba sa inyo, is there's a blockage. May mga negativity or unproductive situation, maaring may mga missed opportunity na pwedeng lumakpas sa iyo. Yan ang parating sa iyo. Kaya kung ako sa iyo, kung ano yung idea mo, kung ano yung tinatakbo ng puso mo, kung ano yung matagal mo nang gustong gawin mo. No? Sa ngayon kasi, you need to be practical. Give an effort, progress, hard work, action before acting. Ganun. Kung hindi ka naman nag-action, di ba? Tapos iniisip mo, ay naku, baka mabigo ako. Ay naku, baka hindi pwede. Ay naku, wag na lang. Siyempre, sinasabi rin dito, ang parating sa'yo, no? May mga bagay na hindi mo kayang sabihin. Maaring sa karelasyon mo, maaring sa nakakonect sa'yo, maaring ganun, no? And siyempre, ang sinasabi dito, batang makulit, merong tao dito na kilala mo na siya sa nakikita ko dito. Diba? Dito na si lovers. O, diba? Sabi ko sa iyo eh. Kaya sabi ko parang nakadikit sa'yo. Pwedeng lovers, pwedeng matagal mo na siyang kilala. Itong tao na to, no? Meron tao dito na pwedeng magsinungaling or nagsisinungaling sa'yo. Yun ang nakikita ko sa kanya. Maring meron siyang problema or meron siyang pinagdadaanan na struggle, no? Andito yung loneliness, sadness, isolation, or andun yung sitwasyon na nagkakaroon na feeling hopeless, feeling lost, or feeling more on sadness kasi nakikita ko sa kanya, no? Maaring hindi siya nagsasalita or hindi niya masabi sa iyo. May mga ganung sitwasyon ako na nakikita ako dito. Kung sabi mo sa akin ano element, it's more ano kasi, andito lahat actually. Andito lahat. Lahat ng element na andito. Yun na nakikita ko sa iyo. Tingnan natin, dapat iwasan ni Sagittarius. Sa iba naman sa inyo, maaring may tao na gusto kang kausapin or gustong bumalik, vice versa. Dochi ka doon sa dalawang yon, no? Pero, ang nakikita ko sa kanya is, nagkakaroon siya ng doubt sa sarili. Kakausapin ko ba si Sagittarius? Ano kayang gagawin ko? Parang ganun. Nagiging mabagal yung action niya kasi may doubt siya sa sarili niya. Pero, itong tao na to, gusto niya ng open communication, union, partnership, commitment, or like a connection nitong tao na ito, no? Kasi we have the lovers then may... Pero lahat ng element na dyan, dapat iwasan ni Sagittarius. Nalilito siya ako. Siguro, kung mag-action ba siya, kakausapin ka ba niya, may mga ganong sitwasyon. Dapat iwasan. Okay? Okay. Sagittarius, iwasan mo daw na ma-out of balance ka. Iwasan mo na magkaroon ka ng yung ma-disorganize ka sa pera mo, sa any goals o any situation in life. Iwasan mo yung chaos, iwasan mo na ma-overcommitment ka sa isang bagay, sa isang sitwasyon mo in life. Kasi pwede yun na maging problema sa iyo, no? Pwede yun na ikabigo mo. Kaya, umiwas ka. Try to make it balance, control. And also, sinasabi rin dito na may mga bagay na kailangan mong gawin. Yun na nakikita ko dito. Iwasan mo rin na hindi ka magkaroon ng iwasan mo yung hindi mo alagaan yung mga bagay-bagay na meron ka sa ngayon. No? Yung sarili mo, yung pera mo, yung mga bagay na mahalaga sa'yo. Iwasan mo yung maging moody, over-dramatic,
Diba? Over emotions. And iwasan mo rin na yung katamaran or tamarin, iwasan mo rin yung ma-impatient ka o umiksa yung pasensya mo, iwasan mo rin na magkaroon ng delay-delay sa'yo, umiwas ka rin na ma-poor of management ka sa mga bagay na gusto mong aksyonan, i-analyze, i-progress, i-strategy. Iwasan mo rin yung frustration. May mga bagay na need to complete. Ang sinasabi dito, or you need to complete. No? Kasi may mga in-conflict situation, ako nakita, iwasan mo na mag-struggle, or sinasabi rin dito na kung may mga bagay na need mong mag-share ng problema sa ibang tao na trusted mo, sabihin mo. Huwag mo lang din kimkimin, no, yung mga problema o mga iniisip mo para makabawas din siya sa stress mo if ever na may mga iniisip ka na inaala-alala. Kailangan mo rin kasi magsalita, no? May mga bagay na need to heal, need to recover, need to accept. Tsaka syempre, sinasabi dito, iwasan mo yung lack of reflection ka from the past. Yung parang, ay, ganun, nangyari na eh. Hayaan mo na. Try to reflect para makakuha ka doon ng aral. Tingnan natin, love. Love is sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, love. Sagittarius. Someone. Ano po ito? Okay, when it comes sa love. When it comes sa love, meron tayong Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Cap. Ay, andito pa lahat. Andito pala lahat. Nagtano pa ako, no? Andito naman lahat. Okay. When it comes sa love, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, no? Medyo frustrate at na medyo na-stuck o na-trap yung isa sa inyo. Na maaring itong tao na to is nagpaplano siya or maybe naghihintay siya, no? Kung sa mga nagkahiwalay. Naghihintay siya ng connection sa iyo. Nagkaroon siya ng awakening, actually, no? Nagkaroon siya ng awakening, ikaw to or someone, ano, na gusto niyang kumonek sa iyo. Pero may doubt eh. Ako nakikita sa kanya eh. Parang hindi niya alam kung mag-a-action ba siya or hindi. Pero gusto niya namimiss ka niya, naalala ka niya, andun yung reminiscing the past situation, maaring gusto niyang kumonek or gusto niyang humingi ng tawad or gusto niya uli ng balanced relationship dito sa sitwasyon na to. Kumbaga nandun yung sitwasyon na si Sagittarius, mahalaga to sa akin, ganyan-ganyan. Na-stuck itong taon na to, no? Parang nagkaroon siya ng awakening sa sarili niya, kumbaga. Kung kayo is a single, ako nakikita dito, if you are a single, sinasabi dito, sinasabi na magkakaroon ng offering sa'yo, no? Pero, maaring itong tao na to is so, iba kayo ng lengguwahe nito or maybe ibang lahi niya. Kasi 2 person ang nakikita ko dito. Pero may offering. Ang nakita ko dito. May offering siya. Isa is devoted, isa is supportive. Pumili ka na lang dun. No? Ang nakikita ko dito. Pwedeng isa dito is the past and the future. Yan. Pero dalawa yung nakikita ko dito. Dolce ka. Pwede yung isa dito is yung babalik at isa dito is yung bago. Okay, kung kayo is in relationship, no? Sa nakikita ko dito, if you are in relationship, merong itong tao na to, parang nagkakaroon siya ng isang sitwasyon na parang may ini-evaluate ikaw or someone, ano, in this relationship kasi, nahandun yung balancing situation. Pero hindi ko lang alam sa inyo kung bakit isa sa inyo merong pag-iisip
na nagkakaroon siya ng tupat sa buhay niya. Parang ganun sa nakita ko dito. Yun. May mga bagay siyang iniisip. Ikaw or siya. Hindi ko alam kung this is sa job, sa work, or ganun ang nakikita ko. Parang, may two options siya sa buhay. Either letting go something in life, or stay. Tagalog. Alin doon? Nandun siya sa sitwasyon. Kailangan ko na ba mag-let go? Kailangan ko ba na mag-ibang path? Ano bang gagawin ko? Or maaring ikaw ito. Nandun naman yung nandun naman yung pagpapahalaga ng relationship sa nakita ko dito. If you are in relationship, nandun yung valuing, pero mas isa kasi ang mas giving, or mas isa kasi yung isa kasi is mas more patient sa inyo, no? Sa nakikita ko dito. Mahaba yung pasensya ng isa. Yun na nakikita ko. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta po yung money na Sagittarius? 1 to 15. Ooh. Siyempre, hindi maalis. So, when it comes sa money, you illusioning, no? Maaari may mga problema kayo sa money, or may problema kayo sa trabaho nyo, or sa business nyo. There's a problem. Andun yung pag-iilusyon, pagde-daydreaming, andun yung wishful thinking when it comes sa money. No? Pero ang nakikita ko naman sa iyo, hope, or you need, no, na this time is kailangan mo na mag-save ng money dito. Kumbaga, may mga nangyari in the past na pinakagastusan, at maaring this time is magsisimula kang muling mag-ipon ng pera or mag-save ng money. Siguro marami kang pinakagastusan in the past, and then yun yung naging cause ng iyong problem. Yun na nakikita ko sa iyo. Any opportunity pa po? Maaring ngayon you need na or magte-take action ka na, maaring magkakaroon ka na ng clarity na kailangan mo na mag-action, o kailangan mo na itama yung mga mali mo in the past. Or you need. No, kumbaga doon ka sa sitwasyon mo na magkaroon ka ng mga excellent prospect, healthy lifestyle, magplano ka, gawin mo yung layunin mo, focus, take it action, to make it real yung goal na yun. Siyempre, is solid beginning na magkaroon ka dapat ng mag-settling ka ng goal this time. Kasi medyo naging magulo yung money mo in the past, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Any opportunity pa kay Sagittarius? Hindi naging maganda yung flow. Ganyan. Ngayon naman, meron naman pagbabago na magaganap. Any opportunity, may tutulungan ka raw? Or may hihingi sa'yo ng tulong, o ikaw ang hihingi na tulong, o may pagtulong. Ako na nakikita dito. Maari din, itong tao na to, sa tingin ko kilala mo siya. Kasi why? Ang nakikita ko dito, parang handun yung peaceful communication. Itong tao na to, sa nakikita ko dito. Ganun. Siguro, ito yung tao na may mga iniisip gabi-gabi, or handun yung emotional situation itong tao na to. Yun, maaring tinutulungan mo siya, hingi siya ng tulong, o basta something pagtulong. Ako nakikita dito. Yun. Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, Pisces. Yun. And we have the Cancer. Yun ang nakikita ko dito. O when it comes naman sa'yo, sinasabi dito, speak out, sinasabi dito, huwag ka lang manahimik o hindi magsalita. May mga bagay din na kailangan mo mag-focus sa sarili mo dito. May mga bagay na huwag ka masyadong emotional, at sinasabi rin dito na para maibalik mo yung energy mo, kung kulang ka sa tulog, or
or kinakailangan mong magbawi ng tulog, need or kailangan mo muna mag-rest, relax, mental peace, mag-meditate ka, mag-rest ka, mag-recharge ka, mag-rejuvenate ka, is needed when it comes sa party mo, ha, ang sinasabi dito. Tingnan natin, advice. Okay. Okay, when it comes sa advice. Alay ko, sakit. Okay, when it comes sa advice, kailangan mo daw planuhin to success. No, sinasabi rin dito na kailangan mong matuto at mag-growth. Sinasabi dito. Kumaga, learning to growth, no? May mga bagay na kailangan mong matutunan. May mga bagay na kailangan mong planuhin maigi to success. And siyempre, focus to success. Focus ka sa achievement or mag-focus ka to freedom yourself sa mga bagay na medyo nahihirapan ka. Kasi nagkaroon ng misalignment sa iyo, no? Na-for motivation ka or may mga sitwasyon na hindi naging maganda in the past, no? Sa nakikita ko dito. And this is the time na kailangan mo nang mag-focus. You need to chase your dreams, recovery, ay kala ko butas. Kailangan mo ma-enlighten this time. Kung ano yung mga bagay na you want to recover, you want to pursue, you want to move. Kumbaga, continue ka lang sa direction to find your goal, clear path, positive destination, you need ng movement, and syempre, chase your dreams, and tandaan mo palagi na time is gold. Huwag kang magsayang ng oras, kumbaga, no? Sinasabi rin dito. Arigatou namaste, guys.